Bago simulan ni Mr. Kwento ang ating kwentuhan, isang malaking pasasalamat muna sa inyong lahat dahil naging bahagi kayo sa ating kwentuhan sa taong 2025 sa aking 201,000 followers sa Facebook at 136,000 subscribers sa YouTube. Salamat sa tiwala, suporta at pagsusubaybay sa bawat video at post ni Mr. Kwento. Hindi ko mararating ito kung wala kayo. Sa ulitin ay Happy New Year sa ating lahat. Excited akong makasama kayo ulit sa taong 2026. Kaya tara, kwentuhan na! Esta vez perde mi playa, perde mi oportunidad de ser campeón, pero mis pulmones en respiran ni corazon. Ito yung parte ng pahayag ng Meksikanong si Alan David Ray Picasso Romero. Naintindihan niyo ba mga kwentong Spanish? Dahil ako hindi, kaya salin na natin sa Tagalog ha. Sa kabila ng pagkabigong makuha ang inaasam na titulo laban sa Japanese monster na si Naoya Inoue, nananatiling mataas ang moral at determinasyon ng Mexican prospect na si Alan David Ray Picasso Romero. Sa kanyang opisyal na pahayag, matapos ang laban, buong loob na tinanggap ni Picasso ang kanyang pagkatalo, ngunit nanindigan na hindi ito ang huli para sa kanyang karera. Hindi na itago ni Picasso mga kakwento ang lungkot sa nawalang pagkakataon na maging kampyon, ngunit binigyan din niya na may lakas pa rin siya na bumangon. Sa pagkakataong ito, natalo ko sa aking laban, nawala ang aking pagkakataon kung maging kampyon, ngunit ang aking mga bagay humihinga pa at ang aking puso ay patuloy na tumitibok ng malakas, ani ni Picasso. Nangangako rin ang buksingero na babalik siya sa gym at mag-ensayo ng mas matindi kaysa sa dati upang punan ng mga pagkukulang na nakita niya sa kanyang performance. Nagpakita ng tunay na sportsmanship si Picasso sa pamamagitan ng pagbibigay pugay sa koponan ni Inoue. Inamin niya na matapos panuurin muli ang laban, nakita niyang hindi naging sapat ang kanyang ipinamalas na galing para talunin ang Pound King. Malaki ang aking respeto sa koponan ni Naoya Inoue at sa mundo ng boxing. Alam kong hindi sapat ang aking ipinamalas, ngunit nangako akong magsusumikap para mag-improve at ibigay ang aking the best na performance sa susunod ko na laban. Dagdag pa niya, mga kwento, tinapos ni Picasso ang kanyang payag sa pamamagitan ng pasasalamat sa kanyang pamilya, team at sa kanyang sponsors na naging sandigan niya sa buong training camp hanggang sa gabi ng laban. At ayon sa kanya, ang kanilang suporta ang dahilan kung bakit narating niya ang antas na ito. Sa ngayon ay inaasahang magpapahinga muna ang batang buksingero bago muling simulan ang kanyang pag-akyat sa ranking para sa isa pang pagkakataon sa world title. Samantalang mga kwento, muling naging sentro ng kontrobersiya ang Japanese boxer na si Kyunosuke Kameda matapos itong batikusin ang performance ng Pound King na si Naoya Monster Inoue laban niyan kay Alan David Ray Picasso Romero. Bagamat nanalo si Inoue via unanimous decision at naitala ang kasaysayan para sa kanyang ika-27 sunod-sunod na panalo sa world title fights, hindi ito naging sapat para kay Kameda. Sa kanyang post sa X na dating Twitter, kinwestiyon ni Kameda ang pangako ni Inoue na tatapusin ang laban via knockout. Sabi mo itutumba mo, pero hindi naman. Huwag ka na lang magsalita, anya sa kanyang post. Dagdag pa ni Kameda, bagamat natalo siya kay Picasso noong Hulyo, napansin niya ang butas ng depensa ni Inoue. Masyadong maraming tama si Inoue, buti na lang walang knockout power si Picasso. Pero mga kwento, kung malakas daw sumuntok ang kalaban niya, baka napabagsak si Monster. Kailangan niya mag-improve. Nag-aalala ako sa kanya, wika pa ni Kameda. Mga kakwento, narito naman ang rest back ng mga fans. Alam niyo ba na hindi naman pinalampas sa mga netizens ang hirit ni Kameda? Lalo na't matatanda ang nag-post siya ng Zamamiru na serve you right in English noong na-knockdown si Inoue sa nakarang laban nito. Pinweltahan siya ng mga fans sa comment section at sinabi nila na sabi mo mananalo ka pero lagi kang talo. Nanalo ka ba kay Picasso? Si Inoue, dominante ang score sa world title fight. Full mark ang score ni Inoue. Ikaw ba? Si Kameda mga kwento ay matatandang natalo kay Picasso via majority decision noong nakarang Hulyo. Habang itong si Inoue naman ay nananatiling walang talo na may record na 32-0. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon.
Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Happy New Year at shoutout kay kakwentong Mario Celiano, kay kakwentong Roger Saison, kay kakwentong Becreo at kakwentong nanunod ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.